Francisco Q. Laurel. Bago si Christian Yosores, introduce muna natin yung may-ari ng time slot na ito. Dito si, abot ka naman pala, ba't mo ko pinaupo-upo rito, manabat? Alam mo namang medyo abala kami ngayon eh. Asa ako hindi. Hindi, andyan ka, galing ka naman sa TV Patrol, so sa segue ka lang. Alas 5 ako nagsimula, di ba? Ay, alas 6 ako nagsimula, di ba? Alas 11 kami nagsimula. Oh. Nung umaga ako. Alas 6 Ay, ng oo nga umaga. pala. Sorry naman. Di ba? Mamaya mag-usap tayo. Ikaw, last na yan. magtrabaho ka muna. Kunin mo Magtrabaho po muna tayo mga yan. kapamilya. Sa oras po nating 8:29 ay Pangulong Bongbong Marcos Jr. tiniyak ang hustisya kasunod. Nandito na pala. Kasunod ng pag-uwi ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. mula sa Timor-Leste. Nagbabalita mula sa Malacanang, Radyo Patrol. Yun! Christian Yosores. Christian, ikwento mo. Johnson at Alvin, panahon na para harapin ang batas ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong naibalik na ng Pilipinas si Teves matapos arestuhin sa Dili, Timor-Leste. Sa inilabas na video statement ngayong gabi, sinabi ng Pangulo na una niyang nalaman ng balita sa development sa kaso ni Teves mula mismo kay Timor-Leste Prime Minister Gusmao sa gitna ng meeting sa ASEAN Summit. Ipinaalam anya sa kanya ng opisyal na ibabalik na sa Pilipinas si Teves dahil sa tulong ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta at mismo si Prime Minister Gusmao na nagtulungan para mapuwi ng bansa si Teves. Si Teves ay naharap sa kasong murder at iba pang krimen kaugnay ng pagpatay kay dating Governor Roel Digamo. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na hindi hahayaang makalusot sa batas ang anumang uri ng karahasan at paglabag sa batas dito sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado at sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Buti tinanong mo kung nandito na. Nandito na nga. Andito na si Ang bilis Teves. din ng mga pangyayari, ano? Oh, pero bakit nasa Davao daw? Ayun na nga din eh. Nagulat din ako, ba't sa Davao? Kaugnay po niya, kausapin natin si ASEC. Erel Kabatbat. No, Erel, ngayon na ulit tayo magkakarinigan at opisyal ka na ng Malacanang, ha? Integrated Presidential Messaging, Presidential Communications Office. Erel, kumusta na? Kumusta na, paring Alvin? Long time no Long here. time no here. Ang tagal na kita hindi Oo. nakita. Yun nga eh. Pero sinasabi ko sa'yo na naka-shorts pa lang ako, ay nakikinig na ako sa'yo. Yun lang. Yun Hindi, lang. ipapaliwanag ko lang Oh, na bakit nasa kung Davao? bakit kami nasa Davao. Kasi kailangan namin mag-refuel. Yo. Mahaba kasi ang biyahe Tama. galing Dili, Timor-Leste. Mga 5 hours plus din. So, ito kasi pinakamalapit sa Davao para makapag-refuel itong eroplano ng Philippine Air Force na siyang nagdala kay dating kongresista Arnit Teves dito pabalik sa Pilipinas matapos siyang makuha nga kanina bandang after lunch doon sa East Timor So, kanina. overnight Alvin, dyan sa Davao o di diretso kayo? Hindi. Diretso na kami. Paalis sakto yung tawag mo kasi pa-take off na kami. Gumagapang na kami sa tarmac. Lipad na, pabalik na dyan sa galing sa ditong Villamor. Davao. Medyo malakas ng ulan, medyo tumila na ngayon. Pero hopefully sa daan ay maayos na yung maayos ang dadaanan namin. Kasi ang forecast kasi ngayon maulan saka maulap. So Okay. may na-anticipate namin na baka medyo rough yung biyahe pabalik sa Manila. Errol, Sa manguurot Villamor lang ako Airways. Errol, si Johnson to, manguurot lang ako ng konti. Bakit hindi na lang sa Cebu? Bakit sa Davao? Pwede namang mag-refuel sa Cebu. Ito kasi yung pinaka kumbaga strategic at kasama sa plano ng Philippine Air Force. Base na rin ito dun sa naging plano kagabi na nilatag nila kung paano kami pupunta. Actually dito rin kami ito yung last stop namin kagabi kanina madaling araw, bago kami dumiretso ng Dili, dito rin kami nag-refuel galing Villamor. So same route lang. Para papabalik lang, may reverse lang, gustong patunayan si Johnson kasi. Hindi naman. Parang medyo, para lang masagot yung bakit Okay, Davao? okay. Ano bang bago? Anong may changes ba? Kasi taon-taon naman ginagawa natin. Sabi mo, pang-apat na po, di ba? May pagbabago ba for this year's State of the Nation Address? Well, ang nakikita ko lang pagbabago po ay mag-i-increase po yung number of congressman, no? And therefore, additional guest po yan. We expect, so far po, 313
na po yung pumasok na mga congressman. Opo. Nagsasubmit na po sa akin ng mga requirements. Hmm. So, yun po. Kasi 20th At Congress meron na pong sir, mga- no? Papalit na Opo. 20th. O, tama nga. Kasi Opo, by 20th June Congress na 30, po yan. after ng tanghali ng June 30, bago na ang mga congressman natin. Well, hindi naman lahat, ano? Mm-mm. Kasi na iba na re-elect naman. So, Hindi ilan na naman ikamo po, lahat pagdating ng 20th Congress? Ilan na yung congressmen? Ang expected po talaga is 317, no? Pero nakabinbin po yung Duterte Youth, 3 po sila, tapos yung DH. bagong henerasyon. Although yung bagong henerasyon po na party list, nilift na ho yung yung kaso na pero sa division pa lang po eh. Opo, opo. Kailangan po yung COMELEC mag-decide en banc at i-proclaim yung nominee ng bagong henerasyon. Tapos po pala, meron pong 2 distrito na wala pa akong napoproclaim pala. So, Saan 4 yun? plus 2, sa 6 po yung hindi pa ho napoproclaim. Saan yung Proclaim. SecGen? Yung sa Marikina ba yan? Marikina Ayun. po. At Marcy, may isa dahil hong may distrito suspension. pa eh. Marcy? 2 po silang pending yung Okay. proclamation. Opo, opo. Jen, matanong ko lang, kung halimbawa po ba na hindi makapag-proclaim ang COMELEC by June 30 ng 30. tanghali, anong mangyayari dun sa seats na nakaalat sa Duterte Youth at yung isang seat para dun sa BH Party List? Magkakaroon na ba ng Apat. jurisdiction ang House of Rep? Yeah. HRET. Wala po, kasi kailangan ma-proclaim muna eh. Pagka na-proclaim, natanggap na ho namin yung proclamation at out of office po, no? So, mag-a-assume na sila starting June 30, noon time po, no? So, yun po ang bilangan. Now, pag wala ho silang sinabit na ganung papeles, they're not considered members of the 20th Congress. So wala pa rin kayong jurisdiction sa kanila? Wala po sa COMELEC. Opo, opo. Ang jurisdiction po ng HRET, no, yung House Tribunal, no, Electoral Tribunal, ay pag na-proclaim na ho, nakaupo na at may nag-file ng kaso against them, yun lang po ang coverage ng HRET. Ayun. Kailan bumoboto ng House Speaker? Kasi definitely yung SONA, third Monday ng July yan eh. By the time, talagang 28 po, July 28. July 28, okay. Kailan Opo. nagbobotohan ng speakership? Sa tradition ho at practice, sa umaga po ng July 28, magko-convene na po yung 20th Congress, no? Since wala ho pang speaker, ako po yung mag-decide para ho i-elect na yung speaker. Ganun pala yun. So anong mangyayari Opo, from July 1 hanggang July 28? Oo, parang ako po yung OIC. Ay, yung pala, ng may speaker House of naman. Representatives. May speaker naman pala tayo. Akala ko talaga si Speaker Martin Romualdez magtutuloy-tuloy lang yun. Hindi pala ganun. Hindi po kailangan ma-re-elect po siya Ayun. na speaker sa July 28 po. Doon Okay. po mapatak yung metro ng speaker at yung mga house leaders na pagbobotohan po. Oo. Ayun. So, Katulad po ng house speaker, ako po yung secretary general at saka Opo. sergeant at arms. Opo. Partner, magbaw tayo dito. Sa ilang araw to, OIC Speaker Reginald Velasco. Oo nga, Speaker. Speaker, maraming salamat po. Salamat, Speaker, ha? Mr. Speaker. Thank you, sir. Maraming salamat po sa Sige. oras ninyo, Ingat sir. po kayo. Thank you. Mag-ingat lagi. Ano po? Opo, maraming salamat Bye-bye. din po at mabuhay kayong dalawa. Thank Mabuhay you po po. kayo. Si Reginald Velasco po yan, ang Mag-OIC Secretary General pala. ngayon, pero magiging Speaker of the House OIC. ng ilang araw lang. Hanggang bago mag-July 28. Namiss mo ba yan? Yun. Pakikuha nga. Aeroplanong sinasakyan daw ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. nakaalis na dyan sa Davao Airport. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol. Ano bang pangalan? Bert Dizon. Bert?
Alvin Johnson, no, sa kumpirmasyon ni Attorney Topacio, yung legal counsel ni dating Congressman Arnulfo Teves dito sa Pilipinas, ay nakalipad na o nakaalis na ng Davao International Airport itong eroplanong sinasakyan ng dating kongresista yung Philippine Air Force C-291 na may tail number na 142. Sabi ni Attorney Topacio, nakaalis ito ng 8:37 p.m. ng gabi at sa loob ng 3 oras ay ito ay makakarating na rito sa Villamor Air Base dito sa Pasay City. Sa sandaling ito, medyo mapayapa pa rin yung sitwasyon dito sa Gate 5 ng Villamor Air Base kung saan naghihintay tayo at yung ating mga kasamaan sa media. Pero maya-maya inaasahan natin na darating dito si Attorney Topacio para magbigay ng panayam sa mga kawani ng media na naghihintay ngayon sa kanya dito sa labas ng Gate 5 dito sa Villamor Air Base. So yan muna yung mga kaganapan dito. At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Bert Dizon at DZMM. Thank you! Maraming salamat! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istreta. Meron pa yan dati, Camille, di ba? Basta AM, MM. Nalala mo yan, for 6? Basta AM. Basta AM. MM. Yan, napili naman pala. Bingi lang ako. Sorry naman. Ay, na-miss ko ito. SRO time ito eh. Naalala mo, Kaya nga. SRO. Yung last na broadcast nito, SRO. Kami ni Bigornia. O yung unang broadcast ng pagbabalik ng DZMM, andito pa rin kami. Ayan. Buhay na At buhay. mananatili po kaming andito para sa inyo. Maraming salamat. Isang makasaysayang gabi ng pagbabalik mula sa nangungunang radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo. Si Alvin Olchico po ito. Ako po si Johnson Manabat. Muli maraming salamat mga kapamilya. Babalik ka pa ba sa programa mo bukas sa ganitong Oo, oras? may labada pa ako bukas eh. So hindi mo Di ba tama, Camille, no? Bukas hindi na mo nandito pa hindi ako. mo ipa-plug na simula sa Lunes Ay, hindi ko sasabihin. Na? Una, na simula sa Lunes ay mapapanood na po ninyo ang Johnson Manabat ng alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga sa programang abangan po ninyo. ang titulo. Kami Ayoko din ni sabihin. Bigornia, babalik pa kami bukas. Magkikita pa kami ni Bigornia bukas. Showbiz Sideline, susunod na. Kasama si Coach V in the house. Good night. Bye!